Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nandito na naman po muli para po magkomento po sa inyo, samahan nyo po inyong likod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan na po natin, ito pong sagot ng ating Vice President tungkol po dito sa bloodbath, di ba? Kinukutya po siya. At parang sinasabing siya ay naduduwag. Yan po ang patutsyada sa kanya ng mga buhaya di umano at mga salot sa ating bansa di umano mga tambay. Ito po ang sagot ng Vice President. Kung siya po ang tatanungin, talagang gustong-gusto niya ng bloodbath. Pero meron po siyang sinusunod. Ito po yon. Komentuhan po natin. Gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Kung si Vice President Sara Duterte lang daw ang masusunod, handa siya sa aniyay madugong paglilitis. Sagot yan sa batikos ng House Prosecution Team sa hiling sa korte na ibasura ang impeachment complaint. Hindi raw kasi ito ang inaasahan nila nang unang sabihin ni Duterte na gusto niya ng bloodbath trial. Ayon kay Duterte, handa siyang harapin ang mga hukom kung may basbas ng mga abogado. Sa 16 na council ng BICE, inanunsyo niya na si dating education spokesperson Michael Poa ang tatayong tagapagsalita ng defense team. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pinakamaagang masisimula ng paglilitis pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. Sa ikalawang sunod na taon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA. Mga tambay, wala na po kakwenta-kwenta yung pagdalo sa SONA. Una-una, bakit ka dadalo sa SONA na yung mismo nga nagsosona ang utak yata sa pagpapabagsak sa'yo mula pa nung umpisa? Kasama yata sa plano, hindi kaya? Ayan, sinagot na po ng Vice President ang mga patutsyada po ng mga buhaya di umano sa kanya at mga salot at mga magnanakaw di umano sa ating bansa. Ayan, sinagot niya po. Kailanman ay hindi po siya natatakot sa bloodbath. Gusto niya nga yung madugo Madugong labanan. Labasan ng baho, labasan ng ebidensya. Kaya nga lang po sabi, kumuha kasi siya ng legal team. Tama po sabi ng Vice President hindi siya mag-aaksaya ng pera dahil babayaran niyo. Hindi po libre yan. May bayad po yan. Di ba? Hindi siya mag-uubos ng pera kung hindi rin niya susundin yung legal team niya. Dahil unang-una nga, wala namang ground yung impeachment. Dahil nga, hindi naman sumunod sa proseso ng batas ang Kongreso. Di po ba? Kaya dito po sa ginagawa po ng tinatawag na mga buhaya di umano, mga magnanakaw di umano sa ating bansa, mga salot di umano sa ating bansa, nagsama-sama na po sila. Yan. Sila po kasi yung pinakamaraming karga-karga ng korupsyon. Hindi po ba? Sila. Kaya nga markado, lahat sila ay markado sa Vice President. Siguro, mga tambay, pinayuhan ng mga abogado, mga expert na abogado ni Vice President, BP, Vice President. Lahat ng hawak mong ebidensya, may tamang panahon dyan, Vice President. Kasi pagka ngayon natin ipinus yan, pupolitikahin ka lang. Kasi wala kang makukuhang kakampi. Kakaunti lang ang kakampi mo. Dahil halos lahat ng mga politiko ngayon, majority ng mga politiko ngayon ay mga mukhang pera. Di kaya? Mga nababayaran nasisilaw sa pera. Hindi kaya? Kaya po nakapag-isip din ang Vice President. Di ba? Kung yan ay talagang tututukan niya, yung sinasabing bloodbath, handa siya riyan. Ngayon, wala na pong magagawa ang Vice President. Kung itutuloy po nila yan, diyan na po lalabas yan. Yung bloodbath na yan. Dahil ang Senado, ipupus naman nila impeachment dahil yan ay planado. Nasa script yata nila yan. Di po ba? Napakarami na kasi nilang inubos na pera ng taong bayan dyan. Hindi kaya? Isang damukal na pera na yata ng taxpayer ang inuubos sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi kaya? Kaya hindi po nila tatantanan yan. Dahil pag nakabalik ang mga Duterte, lahat sila'y malilintikan, mga makakaliwa. Ang pamilya Marcos,
Kasama ang First Lady dyan. Ang pamilya Tambaluslos. Di ba? Ang mga korap na mga politiko. Di po ba? At kasama ang mga oligarko. Hindi kaya? Di po ba? Lahat yan ay mababalikan. Kaya pagtutulong-tulungan po nila yan. Hindi ba? Kaya yan mga tambay, basag na basag po dyan. Kailanman ang dugong Duterte ay hindi umaayaw at hindi tumatakbo sa laban. Dahil unang-una, ang dugong Duterte, katulad ng Vice President, ay malinis ang konsensya niya. Yung panay ang paninira at panay ang pagpapabagsak, sila ang maraming itinatago. Di po ba ikinukubli na mga kasalanan? Hindi po ba katulad na lang yung isang senador, yung isang senadora ngayon, di ba? Yung ginamit niyang mga testigo, yumayaw na, yumawyaw, naubos na yata 1 milyon. Hindi po ba? Naubos na 1 milyon, kaya po nakonsensya na at binabaliktad na yung nagbayad para lang tumayong testigo sa mga Duterte, sa mag-ama at kikibuloy. Hindi po ba yung matinding kritiko ng mga Duterte? Si Risa Hontiveros. Hindi po ba? Kaya po, yung sinasabi nga po, walang baho na hindi aalingasaw. At mayroon po tayong karma. Lahat po tayo ay pwedeng karmahin, lalong-lalo kung masama ang ating pinaggagawa. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. Yan naman po isasagutin naman po ng mga buhaya yan. Hindi kaya? Sasagot na naman ng mga buhaya yan. Dahil ang mga buhaya, hindi po titigil yan. Ang mga korap, ang mga magnanakaw, hindi titigil yan. Hindi titigil yan. Dahil bakit titigil yan? Kakampi nila media. Nahandyan ang media. Nakasuporta sa kanila. Hindi po ba? Kaya lahat po, nakita nyo po, isang vice president, napakaraming tumutuliksa sa kanya. Hindi pa rin nila mapabagsak dahil wala nga kasalanan, wala itinatago. Malinis na lingkod bayan. Hindi nyo ba napansin? Lahat nagkampi-kampi para pabagsakin ng mga Duterte. Kaya lang nila napabagsak ang dating Pangulo dahil kinidnap nila di umano. Kung hindi nila kinidnap yon, baka hindi nila mapapabagsak ang dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila ng na naitapo nila sa Netherlands, lalong minahal ng taong bayan ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Tumakbong mayor, landslide. Di po ba? Napakarami pa nilang perang inubos sa kampanya doon sa kalaban. Di ba? Talagang isang damukal na pera yata ang ginamit ng kalaban ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Pero olats, tambak. Nakita nyo po? Yun ang tunay na lingkod bayan. Organic. Hindi pa namimili ng boto. Hindi po ba? Kaya ito po mga kabayan, habang inaapi nila ang mga Duterte, habang inaapi nila ang Vice President, lalo pong lumalakas ang puwersa galing sa taong bayan. At lalo naman silang kinamumuhian ng taong bayan, majority. Itong mga magnanakaw na ito di umano. Itong mga hudas, traidor ng bayan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga tambay, ang sagot po ng Vice President sa mga buhaya di umano, sa mga magnanakaw, mandarambong, hudas, traidor ng bayan di umano. Yan po ang sagot niya. Kailanman ay hindi siya natatakot pag sinabi niya yung bloodbath, tuloy po yun. Kaya nga lang, meron siyang mga expert, legal expert na kinuha, yung mga katambay. Kaya po, susunod siya ron. Follow the rules siya. Dahil isa rin po siyang abogado. Hindi po ba? Sasagutin naman po yan. Hindi naman po papayag na hindi sasagot yung mga yan. Ku-questionin nila yan. Hindi po ba? Lalong-lalo yung nasa Malacanang na tinatawag na garbage in, garbage out. At meron din sa Kongreso na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po. Sana gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po.
Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531, Solid Maisog ng California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po. Thank you po. Ingat po kayo lalo po sa inyong mga paggawa. At siyempre po, yung dalangin at panalangin po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makasama pa po natin at makauwi po sa lalo mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Sama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli po, mga kababayan, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye!